System binding successful. Host successfully activated, laptop cashback system. Bawat gasto sa Gold Digger, isa 0x cashback agad. Walang limit ang cashback. Ang weird. Ganito kataas ang pagkahulog, wala man lang nangyari. Tapos yung cashback system, parang hindi totoo. Baka naman. Lahat ng nangyari kagabi. Panaginip lang. Boss Wang. Gusto ko talaga ang role na to kahit. Suportahan lang ako, gagawin ko lahat. Target Gold Digger hash isa spotted. Liu Ruyan, 23 years old, actress, Gold Digger level, 4 stars. Host spending for her, isa 0x cashback. If you win her heart, 4-star Gold Digger. Cashback increases to 40x. 40 cashback. Totoo ba to? Baka totoo lahat ng nangyari kagabi. Kung totoo to, yayaman ako. Bahala na, kunin ko muna. System, kukunin ko ang task. Task accepted. Cashback real-time to account. Check your balance. Totoo pa lang yung pagkatapos ng hirap ginhawa. Sino nagsabing wala sa huli ang lapdog? Gold Digger, ano? Ako na to. Kahit maliit ang bayad, basta makuha ko ang role na to. Basta't makuha ko lang ang role na ito, Ruyan. Hindi ka magsisisi. Ganda. Gusto mo bang maghapunan tayo? Bakit may lalaking boses sa tabi mo? Mukhang ikaw din. Boss Wang, gusto tayo ang Pakinggan mo muna ako. Baliw ka ba? 4 na bituin, Gold Digger na si Liu Ruyan. Pabor negatibo isa 0. Tagumpay na nakakuha ng puso ang host. Kailangan makakuha ng pabor na umabot sa positibong 100. Napakababa ng pabor, talagang mapamata ang mga Gold Digger. Walang mamahaling kotse at mga mamahaling tatak, talagang minamaliit. Kailangan kong mag-isip ng paraan para gumastos para sa kanya, ganda, pasensya na. Nakakaabala ako, gusto mo bang manlibre ako ng pagkain? Bilang paghingi ng tawad. Saan galing itong jologs? Gusto pa akong ilibre, karapat-dapat ka ba? Mukhang wala pang 200 piso sa bulsa. Singilin ko na lang siya ng kaunti, paalisin na natin. Naririnig mo dahil sa iyo. Nawala ang role na kakakuha ko lang. Bayaran mo ang pagkawala. CJ. Magkano? Ang gagampanan ko ay pangunahing bida sa isang dekalidad na short drama. Isa 0 araw ang shooting, 3 ang bayad bawat araw. 8,000 bawat araw, 8,000 sa isa 0 araw. Scan mo, mabuti pa itong cute. Wala siyang ganoong pera, umalis ka na. Sa mga nakaraang taon para kay Shenwei, ipon ng dowry. Nakapag-ipon na ng 100,000. Kung ibabalik sa kanya, 100,000 ang halaga. Pero sino ang nakakaalam kung totoo ang sistemang ito? Bahala na sa panganib nakakamit ang kayamanan. Hindi naman ako mamamatay ulit. Pagkalipas ng 18 taon, muling magiging lalaki, all in. Wechat, 100,000 pesos ang natanggap. Ang sobra, bilang. Bayad sa emosyonal na pinsala. Ito ba ang sinasabing, wag husgahan ang libro sa pabalat? Mukhang cute ang suot. Palang low-key na rich kid, yaman na yaman. Dahil may gusto siya sa akin, kailangan kong kumuha ng mas maraming pera sa kanya. Ay naku. Nawalan lang ako ng trabaho, medyo nagpanik. Kuya, wag mo sanang isipin. Talagang tunay na Gold Digger. Pagkakuha ng pera, biglang nagbago ang ka. Kaya pala gusto ng lahat maging rich kid. Yun pala, basta mayaman ka, madali lang para sa'yo na. Pahiyain ng mga babaeng pera lang ang habol. Pero bakit 0 pa rin ang goodwill? Mukhang matakaw talaga si Liu Ruyan. Di ko pa alam kung paano kita tatawagin, kuya. Tawagin mo na lang akong Young Master Ye. Nawala ko kasi yung singsing kong may brilyante kanina. Nalungkot ako buong araw. Siyempre, bilang gentleman, di mo papayagang malungkot si Ruyan, di ba? Gusto niya pala bilhan ko ng bagong singsing. Pero ubus na pera ko, anong gagawin ko? Totoo kaya tong system na to? Young Master Yi, alam ko yung isang jewelry shop. May promo ngayon. Tara, dun tayo. Pumasok sa bank account, 1,000,000. Balance, 1,000,000. Salamat sa langit. Totoo pala. 1,000,000. Milyonaryo na ako. Tara. Pero isa lang yung kondisyon ko, wag yung mura. Baka mawala ang dating kong Young Master Ye. Ang bait mo talaga, kuya. Tara na. Magandang araw, ma'am. Anong gusto nyo?
Ako po ang mag-assist. Yi Chen. Lumabas na yung pangalawang target na gold digger. Zhang Zueman. Kaklase mo noong high school. Sa Lesladi sa jewelry shop. 25 taong gulang. Gold digger level, 5 stars. Negatibo 20, goodwill negatibo 20. Kapag gumastos ka para sa kanya, isa 0x ang cashback. Kapag nakuha mo ang puso ng 5-star gold digger, akyat sa 50x ang cashback. Na-assign na ang mission. Tatanggapin mo ba ang mission? Ang bilis. May pangalawang target na agad. Yung mission. Tinatanggap ko. Kayong dalawa. Magkakilala? Magkakilala. Si Yi Chen tu. Yung lalaking nanligaw sa akin ng 3 taon no ng high school. Ang tagal nating di nakita. Ganyan ka pa rin, mukha ka pa rin mahirap. Ang pinakamalaking pagkakamali ko noon ay di ko nakikilala ang mga babaeng pera lang ang habol. Halimbawa na lang si Shen Yue. At itong si Zhang Zueman, mas malala pa. Mas gold digger pa ito kay Liu Ruyan. 5-star gold digger. Ang cashback multiplier. Tumalon sa 50 da. May challenge. Nandito ako para bumili ng singsing para sa girlfriend ko. Naiinggit ka. Di ba yan yung bida sa short series na pinapanood ko? Si Liu Ruyan. Girlfriend ni Yi Chen. Di ako naniniwala. Maam, baka niloloko ka lang ng pulubing yan. Mahirap talaga ang pamilya niya. Wala nang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. At narinig ko pa, nitong 2 taon, nagde-deliver lang siya ng pagkain. Isang hampas lupang sweldo, hindi umaabot sa 3,000. Paano siya magiging karapat-dapat sa isang tulad mo? Zhang Zueman, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang mundo ay umiikot, huwag mong hamakin ang kabataan. Ang dating ako, hindi mo pinansin. Ang kasalukuyang ako, hindi mo na maaabot. Yi Chen, nagpapanggap ka lang na mayaman. Huwag mong ibenta ang bato mo para lang makipag-date. Baka sa huli, hindi ka na maging lalaki, sayang naman. Mukhang hindi naman siya tunay na mayaman. Yung 100,000 na binigay niya sa akin baka naman. Lahat na iyon ang ipon niya. Dapat hindi ako malinlang ng peking mayaman. May bagong audition pa ako mamaya. Yung sige, kayo na lang mag-usap, aalis na muna ako. Hoy, sandali. Alam ko ang iniisip mo. Para ipakita ang aking sinseridad, lahat ng diamond ring dito. Pumili ka ng gusto mo. Talaga? Pwede ba talagang pumili ng kahit ano? Isang salita ng isang tunay na lalaki, hindi na mababawi. Waitress, kunin mo ang pinakamalaking singsing na may brilyante. Para subukan ko. Yi Chen, ayon sa patakaran ng aming tindahan, kung susubukan pero hindi bibilhin, kailangang magbayad ng 10% serbisyo fee. Sigurado ka bang papayagan mo siyang magsubok? Sigurado ako. Sige, mukhang hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka nahihirapan. Ito ang pinakamahalagang alahas ng aming tindahan. 5 karat na tunay na brilyante mula sa South Africa. Nagkakahalaga ng 1,000,000. May promo kami ngayon, 880,000 na lang. Hindi ito palengke, hindi ko kailangan ng diskwento. Sa orihinal na presyo ko bibilhin. Sige, susubukan ko na. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung paano mo babayaran ang 100,000 na serbisyo fee. Sa pagde-deliver ng pagkain, kahit umusok ang gulong ng motor mo, hindi mo mababayaran yan. Gusto mo ba? Anong silbi ng gusto kung hindi mo naman kayang bilhin? Paano kung kaya kong bilhin? Kung mababayaran mo ang 1,000,000, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Ika ang bahala. CJ. I swipe mo. Matagumpay ang pagbabayad, 1,000,000 piso. Positibo 50 puntos ng pagiging kaibigan. Ang laki ng tinaas. Mukhang malapit na akong makuha ang puso ni Liu Ruyan. Yi Chen, sa matagal na panahon, baka may mga maling akala ako sa iyo. Positibo 50 puntos ng pagiging kaibigan. Ang hindi magastos ng kahit 1 sentimo ay tumaas ang pagtingin ni Zhang Zueman. Mula negatibo 20 hanggang 50. Mukhang tama ang sinabi ng ninuno, pera ay hindi para gastusin sa babae. Pumasok sa bangko ang 1,000,000. Balance, 1,000,000. Ang galing ng system na ito. Magiging milyonaryo na ako. Zhang Zueman, naaalala ko, kanina mo sinabi. Kung kaya mong bayaran ng 1,000,000 na ito, gagawin mo ang lahat. Totoo pa ba yon? Ay naku. Ang sinabi, parang tubig na nabuhos. Totoo pa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Fine sa naman. Wala pa akong nagagastos. Kahit may 50 na cashback.
Kailangan ng sapat na halaga para sulit. Ang prioridad ngayon ay may pasa ang level ni Liu Ruyan. Dahil sa kanya, nakagastos na ako ng mahigit 1,000,000. Sa totoo lang, noong estudyante pa ako, gusto din kita. Pero noon, takot akong maapektuhan ang pag-aaral, kaya kahit masakit, tinanggihan ko ang pagtangka mo. Kung maaari pa tayong magsimula ulit. Baka wala akong oras sa'yo ngayon. Maghugas ka muna at maghintay. Mahal, tara na tayo. Bakit bigla siyang naging mayaman? Gumastos ng 1,000,000 para ligawan ang babae, hindi man lang kumindat, hindi pwede. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para lumapit sa kanya. Huwag nating hayang mapunta sa iba ang gansa na to. Mahal, kung ako ang magiging babae mo, nakakahiya ba sa'yo? Kung ganitong kotse ang sasakyan ko. Talagang 4-star na gold digger ka. Kakabili lang ng sing-sing, kotse naman ang iniisip. Malaki ang ambisyon mo. Pero bagay sa akin, kung wala kang gustong makuha, para saan pa? Ang cashback system na to, pwede kitang bilhan ng kotse. Pero, ano ang kapalit? Hindi ako basta-bastang babae. Isang araw pa lang tayong magkakilala. Dahan-dahan tayong magkakilala. Kung masyadong madali, ang makuha ng lalaki, mawawalan siya ng interes. At hindi ka napahalagahan. Kailangan siyang patay-sindi. Gusto mo ng hard to get? Sige, sabayan kita. Tingnan natin kung hanggang kailan ka maglalaro. Tara, bibilhan kita ng kotse. Kuya, talaga bang bibilhan mo ako ng kotse? Siyempre, Yechen. Ang cute-cute mo talaga. Ano ba, hinabol mo pa ako dito? anyway, talagang magkikita talaga ang magkaaway. Tingnan natin ngayon kung paano kita ihahiya para malaman mo na may malaking halaga ang pagtataksil sa akin. Lumitaw na ang target na gold digger number 3. Shen Yui, ex-girlfriend ng host. 24 taong gulang. 5 star ang pagiging gold digger. Negatibo 100 ang level ng pagtingin. Ang gagastusin ng host para sa kanya ay babalik ng 10 bises ang halaga. Kung makukuha ang puso ng 5 star gold digger, 50 bises ang ibabalik na pera na ipadala na ang misyon. Kukunin ba ng host ang misyon? Kailangan kong kunin ang misyong ito. Yechen, talaga namang. Wala kang hiya, isa kang simp. Wala ka bang pride? Ang cute-cute mo hinampas mo ako. Hindi ko alintana kung sino ka man. Kung ano man ang relasyon mo noon kay Yechen, siya ngayon ay boyfriend ko. Kung magsasalita ka pa ng masama sa kanya, baka punitin ko ang bibig mo. Ito ang pera ang nagpapagalaw sa mundo, 1,000,000. Ang kailangan para sa babaeng nakilala lang ng isang araw. Para ipagtanggol siya ng walang hiya, talaga nga namang. Ang pera ay makakabili ng tunay na pagmamahal. Ano ba nangyayari dito? Ano ba ang pinag-aawayan? Honey, hinampas ako ng babaeng ito. Sino ang may ganitong kapal na mukha? Pahahawakan ang babae ni Fu Linjiao? Hala, hindi ba ito ang short film goddess na si MS Liu Ruyan? Bakit ka kasama ng ganitong klaseng basura? Boyfriend ko siya, syempre kasama ko siya. Ano? Ganitong klaseng goddess ka? At nagjowa ka sa ganitong klaseng basura? Kasama mo ang isang mahirap, ano ba? Hindi ka pa ba nakakita ng lalaki? Mahirap. Baka may mali kang pagkakaintindi sa boyfriend ko. Maling pagkakaintindi. Sa mundong ito, wala sigurang tao na mas nakakakilala sa basurang ito kaysa sa akin. Maglalabas ng 1,000,000 ang isang mahirap para bumili ng singsing na brilyante. Para lang pasayahin ang girlfriend niya? Ano? Naglabas siya ng 1,000,000 para bumili ng singsing na brilyante para sa iyo. Paano possible yun? Nag-ipon siya ng 3 taon. Kakasya lang ang 100K para sa dud. Paano ka agad maglalabas ng 1,000,000 para sa'yo? Yue, bakit ka rin nagkakamali? Di ba't sabi mo, wala nang mas nakakakilala sa kanya kaysa sayo? Siyempre, peke ang singsing na ito. Malamang galing lang ito. Sa Tiangsh, ilang piso lang ang halaga. Ikaw lang ang tangang babae na maluloko niya. Kawawa ang utak mo. Kung hindi, bakit mo akalaing ang Rina ng short drama ay magkakagusto sa mahirap na si Yechen? Ayaw ko nang kausapin kayo, aalis na kami. Huwag niyong istorbohin ang pagbili ko ng kotse para sa girlfriend ko. Ay, sabi niya bibili siya ng kotse dito para sa girlfriend niya.
Peke man ang singsing, kaya mo pa. Pero ang kotses, hindi mo pwedeng pekin. Dito sa showroom, milyon-milyon ang mga luxury car. Nagde-deliver ka nga, ayaw mo pang palitan ang ibig mo. Apos magsasabi ka rito na bibili ka ng kots. Ito na ang pinakatawang-tawa kong narinig sa ika-negatibo, 21 siglo. Sige, gusto kong makita kung hanggang kailan ka tatawa. Salesperson, Sir, anong kots ang gusto niyong tingnan? gusto ko ang pinakamahal na kotse sa tindahan nyo. Nabaliw ka ba nung niloko kita? Akala mo mayaman ka na? Hindi kita minamaliit, Yechen. Kung talagang mabibili mo ang Lamborghini ito, luluhod ako't mag-asal-aso. Sige, gustong-gusto kong makita kang parang asong tuta sa harap ko, aw-aw. Paano kung kaya ko? Gawin mo sa akin ang gusto mo. Sige, kung hindi mo kaya. Gusto ko siya. Gusto kong hubarin niya ang lahat ng damit at magsuot ng bikini. Magmodel ng 1 linggo rito sa showroom para pagtinginan. Aya mo ba? Naniniwala ka ba sa akin? Ang 1 milyong singsing at ang luxury car dito. Iba ang level. Kapag natalo siya, parang bagay lang akong ilalagay dito. Titingnan ng mga manyakis na lalaki. Parang mas mabuti pang mamatay. Pero, kung talagang mabibili niya, magkakaroon ako ng pangarap kong luxury car. Sige, risk taker ako. Sasali ako. Naniniwala ako sa'yo. Sige, tatanggapin ko ang pustahang ito. Sir, ang pinakamahal na quote sa aming tindahan ay, ang limited edition na Lamborghini na ito, nagkakahalaga ng 5 milyon. Hindi naman mahal. Nasa sa iyo pa rin ang bibig mo. Pwede mo pa rin sabihin ang gusto mong sabihin. Nagpapanggap ka lang, samantalang ako ay talagang kayang bumili nito. Bobby, gusto mo ba ang kotse na ito? Mahal, syempre gusto ko. Bilhin mo na ito para sa akin. Para malaman ng walang kwentang ito ang pagkakaiba ng langit at lupa. Para mahiya siya hanggang sa mamatay. Sige, dahil gusto ng aking Bobby, ibibigay ko ito sa kanya. Sales, ang kotse na ito. Kukunin ko na. Kung pareho ninyong gusto, ang mas mataas ang presyo ang mananalo. Ako ay mag-alok ng 6 milyon. Nagtataasan ng presyo. Mabuti, gusto ko yan. Nag-aalala pa ako kung paano gagastusin ang 1-0 milyon. Ako ay mag-aalok ng 1-0 milyon. Mahal, baka nabugbog siya ng iyong buot ng alak. Kaya naging tanga. AME, nabugbog? Ang ganitong maliit na kit. Ang buhay ay pag-aksaya ng hangin, ang pagkamatay ay pag-aksaya ng lupa. Kahapon pa dapat kita pinatay ng walang awa. Pa, hindi ka na lumabas at magpahiya. Ang dami mong sinasabi. Kung hindi mo kayang bayaran ng 1-0 milyon, ang Lamborghini na ito ay akin na. Ano ang itsura ng 1-0 milyon? Mahal, makipagbidding ka sa kanya. Huwag tayong matalo sa kanya sa lakas ng loob. Anong bidding? Naglalaro lang ako. Seryoso ka pa? Sulong ka ba ng 1-0 milyon? At saka, saan ako kukuha ng 1-0 milyon para sa iyo? Bobby, dahil siya ay nag-alok ng 1-0 milyon, mas mabuting ibigay na lang natin sa kanya ang pagkakataon. Kung wala siyang pera, hindi lang si Liu Ruyan ang mapapahiya sa car dealership. Pati si Yechen ay maaaring isakdal ng negosyo dahil sa maling bidding. Hindi ba double ang panalo natin? Bakit pa tayo makikipagtalo sa walang kwentang ito? Matalino ka talaga. Tapos ka na bang magsalita? Kung hindi mo kayang mag-alok ng higit sa 1-0 milyon, ang kotse na ito ay akin na. Ngayon, ikaw ay paang nilagang pato. Matigas lang ang bibig. Magbayad ka na, idol. Sales. Swipe na. Paumanhin, sir. Walang laman ang iyong bank card. Ano? Impossible. Tignan mong mabuti. Sir, wala talagang pera sa card na ito. Yechen. Gusto mo magpanggap? Sige, ipagpatuloy mo. Tama na. Tapusin na natin ito. MS Ruyan, pinili mong paniwalaan ang pulubing ito. Kaya tanggapin mo ang pagkatalo. Hubarin mo na. I-shoot mo itong sexy bikini. Tatawagin ko ang media. Mula ngayon, mag-live ka dito. Ang pamagat. Sikat na short drama queen na si Liu Ruyan. Naniwala sa pulubing boyfriend na pilitang magbenta ng katawan. Paano nangyari ito? Sige na, hubarin mo na. Ito ang kapalit ng paniniwala mo sa isang pulubi.
Sandali. Ano? Gusto mong umatras, Yechen? Hindi mali ang card. Ito ang tama. I swipe mo. Ay, wag ka nang umasa, Yechen. Kahit ibenta mo ang buong katawan mo, di abot ng 1 milyon. Sa totoo lang, magbitay ka na lang. Dati, ikaw lang ang nahihiya. Ngayon, kasama mo pa ang cute. Sino ang cute? Sino pa ba ang karapat dapat sa pangalang cute kundi ikaw? Sinabihan na kita kanina, di ba? Ano ang nangyari? Di mo ako pinaniwalaan na bula ka pa ng tangang ito. Ngayon, tingnan mo. Pasyan damit mo, mawawala. Mahirap pigilan ang taong gustong mapahamak. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Kahit mamamatay ako sa kahihiyan ngayon. Sasara ko ang mga bibig ninyo. Minsan, ang pagpili talaga ay mas mahalaga kaysa pagsisikap. Tingnan mo, kasama ko si Linsaw. Maginhawa ang buhay ko. Ikaw. Mali ang napili mo. Ginawa kang bagay. Inaalipusa pa ng mga manyakis. Sayang, sa susunod, pumili ka ng lalaking may mata. Hubarin mo na. Excited na akong masdan. Ang magandang katawan ng short drama queen. Yechen, sumabay ako sa pustahan mo. Ginawa mo akong talunan. Kasalanan ko rin, masyadong ganid. Matagumpay ang pagbabayad. Binabati kita, ginoo at ginang, sa pagiging pinaka-prestihiyosong may-ari ng Lamborghini. Ano, meron talaga siyang 1 milyon? Yechen, mahal na mahal kita. Goodwill, 79. Tumalon ang goodwill sa 79. Isang piraso na lang. At makukuha ko na ang 40 na cashback. Nahiya ang mag-asawang to at halos makuha ko na rin ang puso ni Liruyan. 2 ibon, 1 bato. Ang galing ng system. Narito ang inyong debit card at susi ng sasakyan. Mahal, talaga bang ibibigay mo sa akin ang kotse na ito? Siyempre. Basta maging masunurin ka at laging samahan ako. Kahit anong bagay sa mundo na kayang bilhin ng pera, ay maibibigay ko sa'yo. Siyempre, magiging masunurin ako. Ikaw lang ang susundin ko, kuya. Heto, sa'yo na. Salamat, kuya. Hindi pwede. Isa lang siyang food delivery rider. Paano siya nagkaroon ng 1 milyon para bumili ng Lamborghini? Anyway, dapat lahat ng ito ay sa'yo. Pero ikaw, tinalikuran mo ako, hinamak mo ako, at halos pinatay mo pa ako. At alam mong may asawa, pero ginawa mo pa rin. Sandalan ng isang lalaking may pamilya. Sabi ko sa'yo, malalagot din kayo sa huli. Hindi. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan ko. Kung hindi ka nagkunwaring wala kang pera at nagpanggap bilang isang delivery rider ng tayo ay makasama, hindi ako hahanap ng iba tulad ni Lin Xiao para maging kabit. Ikaw ang nagsimula. Ikaw ang nandaya sa akin. Ikaw ang may kasalanan. At pagkatapos nating maghiwalay, agad-agad kang pumalit sa babaeng ito, gumastos ng malaki. Binilhan mo ng singsing, binilhan mo ng mamahaling kotse. Nung tayo pa, ano ba ang nakuha ko? Kasalanan mo ang lahat. Anyway, ang galing mong baliktarin ang kwento. Bakit ngayon ko lang nakita na ang galing mong magsalita? Totoo ang sinasabi ko. Yechen, gago ka. Goodwill, 79. Nina. Paggasto sa ibang babae, tumaas pa ang goodwill niya. O baka naman, nasarapan siya sa pagpapalo ko. Yechen, ang kapal na mukha mong saktan ang babae ko. Huwag. Huwag mo siyang saktan. Shenyui, bobo ka ba? Nasapak ka na ba? Hindi, kahit sinuntok niya ako, pero ako at si Yechen. May 3 taong relasyon, Basta iwan mo ang babaeng ito. Pwede kong kalimutan ang lahat at magbalikan tayo. Kalimutan ang lahat, anyway. Bakit sa tingin mo kasalanan ko? Kasi ikaw ang nandaya muna. At nung pumalo ang kamay mo sa pisngi ko, sobrang na-disappoint na ako sa'yo. Pero, kung magsosorry ka lang, pwede kong isiping patawarin ka. Baliw ka ba? Bakit ko kailangan ng tawad mo? Alam ko, mahalaga sa inyong lalaki ang pride. Sa labas, ayaw mag-sorry, normal lang. Pero, basta kunin mo ang singsing at kotse na binigay mo sa kanya, pwede pa kitang patawarin. Kuya, wag mo sa kanya ibigay, okay? Kung talagang gusto mo ang babaeng ito. Sige, magpapaubaya ako. Ako ang pangunahin, siya ang pangalawa. Pero lahat ng meron siya, dapat meron din ako. Bakit ako pangalawa?
Hindi mo alam ang first come, first served. Ikaw, Tama na, Shenwei. Sasabihin ko sa'yo. Kahit itulak ko ang kotse sa tubig, hindi ko ibibigay sa'yo. Yechen, tama na. Nagloko lang naman ako sa'yo. At nakipag-ano sa ibang lalaki. Ang babaw mo naman. Pwede ko tanggapin na may iba kang babae. Bakit hindi mo ako tanggapin? Shenwei, ngayon ko lang nalaman. Hindi mo talaga siya mahal, si Fu Lin Sao. Lalo na hindi ako, si Yechen. Ang mahal mo lang ay sarili mo. Makasarili at malandi kang babae ka. Mamatay kang masama. Okay na ba, Yechen? Nasuntok mo na, nasigawan mo na, nawala na galit mo. Tara na. Uwi na tayo. Mamayang gabi, alagaan kita. Shen Yui, ang kapal na mukha mo, ganda. Maliit ba ang ginastos ko sa'yo? Tapos harapan mo akong ginanyan? Iw, kinamumuhian ko ang mga lalaking palamunin. Sa araw-araw na magkasama tayo, may magandang araw ba? Araw-araw, sumusunod ka sa asawa mo. May araw ba na nakalabas tayo ng maayos? Hindi tulad ng aming Yechen. Buong puso kong ibibigay ang lahat para sa'yo. Kahit ibahagi ko siya sa iba, payag ako. Hindi tulad mo. Umuwi ka na, asamahan mo ang asawa mong yan. Ikaw, Ano ikaw? Ikaw ang sinasabihan ko. Umuwi ka na. Samahan mo na ang asawa mong yan. Asa ka. Di ba nagtayaan ka kay Yechen namin? Na kapag nakabili siya ng kotse na to, tutupad ka at tatanggapin ang pagkatalo. Tumahol kang nga. Shen Yui. Ang galing mong magbalimbing. Kahapon nasa kandungan ko ka pa. Asawa ang tawag sa akin. Ngayong mayaman na si Yechen. Bigla kang lumipat sa kanya. Ikaw, dapat lang mabulok ka sa kalsada. Palamunin. Naglakas loob kang magmura sa akin. Yechen. Sinaktan niya ako. Ano naman kung sinaktan ka? Kahit patayin ka niya, kasalanan mo yan. Ako, babae mo ako. Paano mo nagawa? Napanoorin lang akong bubugin ng ibang lalaki. Hindi lang panonood, mas masaya pa ako. Kapag mas malakas siyang nananakit. Basta bugbugin niya ako, masaya ka. Mas malakas, mas masarap. Santukin mo ako. Tuloy mo. Shen Yui, sabihin ko sa'yo. Ang kite-kite mo talaga. Okay na ba, mahal? Kung kulang pa, papayuhan ko siyang bugbugin ka ulit. Mahal, umalis na tayo. Nakakadiri talaga yung babaeng yan. Lanan. Sandali. Shen Yui, anong ginagawa mo? Utupad sa usapan. Di ba nagtayaan kayo ni Yechen? Na kapag natalo ka, luluhod ka at tatahol? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito ng buong puso. Tahol ka na. Shen Yui, huwag kang magpakalabis. Tama na. Para sa akin, parang tahol lang ng aso ang bawat salita niya. Maglaro kayong mag-isa. Wala akong oras para sa kalokohan niyo. Naku, Yechen. Ano bang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? CJ, hubarin mo lahat ng damit mo at magsuot ka ng bikini. Magmodel ka ng kotse dito sa exhibit ng 7 araw, tapos patawarin kita. Napakaliit na hiling, di mo pa magawa. Magsusumamo ka pa ng tawad sa akin. Kapag ginawa ko ito, magbabalikan ba tayo? Depende sa mood ko. Isusot ko. Halos tapos na ang palabas, alis na tayo. Shen Yui ka talaga, sasakalin kita. Na-credit sa bank account, 100 milyon, balance, 100 milyon. 100 milyon, talagang lulutang na ako. Tagumpay na na-refund ng host ang 100 milyon. Na-activate ang nakatagong misyon. Kapag ang favorability value ng anumang target ay umabot sa 100, makakatanggap ng gantimpala. Immortalidad, kukunin ba ang nakatagong misyon? Immortalidad. Kahit gaano karami ang pera, hindi maiiwasan ang pagtanda at kamatayan. Ngunit kung mayroon ako nitong immortalidad, iyon ang tunay na kapangyarihan, kukunin ko talaga. Matagumpay na nakuha ng host ang nakatagong misyon. Akala ko pera lang ang binibigay ng sistema, pwede pa pala akong maging immortal. 1 punto na lang ang kulang sa favorability value. Para sa akin na may bilyon-bilyong ari-arian, madali lang yan. Ang mga bagay na kayang ayusin ng pera, di yon problema. Baby, sabihin mo, ano pa ang gusto mo? Lahat ibibigay ko sa'yo. Sobra na, ang dami mo nang binigay sa akin. Wala akong gusto, gusto ko lang. Na ikaw ay magpakita ng katapatan sa akin hanggang sa pagtanda. Wala kang gusto. Paano yan? Kung wala kang gusto, paano ko gagastusin ang pera ko? Di ba gold digger ka? Dapat may gusto ka. Nabili na ang singsing, nabili na ang kotse, kulang pa. Villa, bibilhan kita ng villa, di ako naniniwala. Na isang villa lang, di pa mapataas ang isang simpleng punto ng favorability. Tara. Kuya, talagang ayaw ko. Gusto.
Mansyon na nagkakahalaga ng 100 milyon, nasa pangalan mo na ngayon. Mula ngayon, ikaw ang tanging may-ari ng villang ito. Kamusta, masaya ka ba? Pumutok na ang favorability value. Salamat kuya, sa totoo lang ako. Favorability 79. Ano nangyari? Bakit di tumaas kahit 1 punto ang favorability? Kuya, nakikinig ka ba? Sa totoo lang. Sa totoo lang ano? 100 milyon, di ka man lang naakit. Bakit mo ako sinisigawan? Pakiusap, gold digger ka di ba? Dapat ba ang gold digger? Pera lang ang nasa isip. O baka naman, itong 100 milyon ay hindi na sapat sa iyong kasakiman. Sa mata mo pala ako. Ganito lang. E ano pa ba? Ano ka pa ba? O kaya, gawin ko yung ganon para umabot sa 100? Walang kiskisan ng katawan, walang apoy ng pag-ibig. Ruyan, papunta na ako. Akala ko iba ka sa ibang lalaki. Pero hindi pala. Pare-pareho lang kayong lahat. Huwag na tayong magkita ulit. Bumalik ka dito. Nagmamalinis ka pa. Nakapasok sa bank account, 200 milyon. Balance, 200 milyon. Ngayon, 1 bilyon o 2? Wala nang pinagkaiba sa akin. Ang gusto ko, buhay na walang hanggan. Sige, mabuti ka. Magaling ka. Hahanap ako ng mas gahaman pa sa pera. Hindi ako naniniwalang hindi ko maaabot to. Hoy. Zhang Yuman. Nasa'yo na yung lokasyon. Puntahan mo ako. 0 minuto lang. Kung hindi, hindi mo na ako muling makikita. Young Mastery. Naalala mo rin ako. Diamante, kotse, mansyon. 1 bilyon lahat. Sa'yo na. Totoo ba? Sa akin na lahat to. Maliit lang yan para sa akin. Gusto mo? Yemem, 79% na. Bakit 79 na naman? Kulang na lang 1 hakbang. CJ, gagawin ko lahat para sa'yo. Kahit ano. Talaga? Young Mastery, basta't may buhay pa ako. Gagawin ko lahat. Talaga? Nakapasok sa bank account, 200 milyon. Young Mastery, mula ngayon, akin ka na. Ngayon, 100% na siguro to. 79% pa rin. Bakit 79 pa rin? May sira ba sa sistema? Anong nangyari, Young Mastery? Umalis ka muna. Gusto kong mapag-isa. Bakit naman? Hindi ba ako nagsilbi ng maayos? Umalis ka na. Ang dami mong sinasabi. Hindi mo na ba nakuha ang gamit? Umalis ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Yechen, ibinalik ko na ang singsing at kotse. Ang 1 milyon, buo pa rin ito. Nasa account mo na, kulang na lang ang 1 milyon. Hindi ko pa mababayaran ngayon, hiramin ko muna. Magtatrabaho ako para kumita at mabayaran ka agad. At gusto kong sabihin sa mundo na ito. Pera ang solusyon sa lahat, pero hindi sa tunay na puso. Tunay na puso, magkano ba ang halaga niyan? Ibinalik mo pa ang pera sa akin. Akala mo ba hindi ko nakita? Nagalaw ka lang sa akin. Gusto mo ba akong paasahin? Hindi mo naman ayaw ng pera. Gusto mo lang ng mas marami. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Sige na. Sa mundo na ito, kulang ang lahat. Pero hindi kulang ang mga babaeng pera lang ang habol. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakahanap ng babaeng magpapataas ng halaga ko sa 100 para maging immortal. Ang kailangan ko ngayon ay immortalidad. Nars,
Nasa card na ito ang 1,000,000. Sapat na ba para sa operasyon ng nanay ko? Kung maayos ang operasyon, sapat na ito. Pero kung hindi maayos, kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at pangalawang operasyon. Baka ito ay kulang pa rin. Naiintindihan ko. Pakiusap, ilagay ang pinakamahusay na doktor. Gamitin ang pinakamagandang gamot. Kung kulang ang pera, hahanap ako. Bihira na ang tulad mong mapagmahal sa magulang. 5 taon ka nang nag-aalaga at sa lahat ng ito, halos 2,000,000 na ang nagastos mo. Ilang beses nang may babala, pero ika ang nagpursige. Naipagpatuloy ang gamutan, kaya ang nanay mo ay paulit-ulit na nailigas mula sa kamatayan. Ito ang dapat gawin ng mga anak. Wala namang dapat o hindi dapa. Noong unang kita-kita 5 taon na ang nakalipas, may laman pa ang mukha mo. Tingnan mo ngayon, napakapayat mo na. Narinig kong tuloy-tuloy ang pag-arte mo, 1 taon nang hindi nagpapahinga. Lahat ng pera mo ay para sa nanay mo, mabuting tao. Ay magkakaroon ng mabuting kapalit. Salamat talaga sa iyo, Yechen. Kung wala ka, hindi ko talaga alam. Saan ako kukuha ng 1,000,000? Bibilisan ko ang pagbabayad sa iyo. Kumusta, Boss Wang? Ano? Talagang nakuha mo ang papel para sa akin. Mahal, alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Sinusumpa ko, ako si Shen Yue sa habang buhay. Huwag kang magsumpa, baka tumama pa sa akin ang kidlat. Totoong nagsisisi na ako. Pinatawag kita dahil sa tingin ko. Ikaw, sa lahat ng mga gold digger, ay sobrang gold digger. At ngayon, kailangan ko ang tulad mo. Huwag mong sabihin yan, nakakahiya. Pareho, singsing na brilyante, mamahaling kotse, bahay, kabuang halaga, 200,000,000. Sa'yo na. 200,000,000. Na pala. Noong magkasama tayo ng 3 taon, hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ka. Ngayon, Kumusta, Boss Wang? Bakit kayo lang? Akala ko may audition. Pera ko ang puhunan, ako lang ang masusunod. Kung sabihin kong ikaw ang gaganap, ikaw ang gagana. Anong gagawin mo? bakit hindi pa rin pwede? Goodwill, 99. Ano na naman ang mali ko? Bakit bigla kang nanapok? Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling na gold digger? Binigyan na kita ng pera. Ginawa na rin ang dapat gawin. Bakit nakastock pa rin sa 99% ang goodwill? Saan ba talaga ang problema? Anong goodwill? Anong sinasabi mo? Wala akong naiintindihan. Umalis ka. Lumayas ka. Anong kasiraan ng ulo yan? Sige, alis na ako. Tumigil ka dyan. Iwan mo ang mga gamit. Hindi mo pwedeng dalhin. Bakit? Hindi mo ako binigyan satisfaction. Bakit kita pagbibigyan? Hindi ba't nakipagtalik na ako sa'yo? Bayad mo yan sa akin. 3 taon tayong magkasama. Maliit pa ang ibinigay ko. Umalis ka. Kung hindi ka alis, isusumbong kita sa pagpasok ng walang pahintulot. Ikaw. Alam ko na. Yechen, ginaganti mo ako, di ba? Ginaganti kita. Anong gagawin mo? Akala mo ba mahina ako? Hindi ba gusto mo yung babaeng? Liu Ruyan, babalaan kita. Kung hindi ko makukuha, hindi rin niya makukuha. Huwag mong banggitin sa akin ang babaeng yon. System. Ano ang may tutulong ko, host? Bakit nakastock sa 99 ang goodwill value ng lahat? Saan ba talaga ang problema? Normal ang lahat ng operasyon ng system. Walang problema. Sabihin mo sa akin, paano aabot sa 100? Hidden mission. Kailangan mong mag-explore ng mag-isa, host. Bobby, mas lalo akong nasasabik kapag lumalaban ka. Bitawan mo ako. Tatawag ako ng tao kapag hinawakan mo pa ako. Sigaw ka. Tuloy mo lang ang pagsigaw. Isang aktres ka lang. Gabi-gabi dumadalo sa opisina ng producer. Kung mababalitaan ito, wala kang mapagkakatiwalaan. Huwag mo akong hawakan. May boyfriend ako. Ano naman kung may boyfriend ka? Yung boyfriend mo ba? Makakapagbigay sa'yo ng bida? Kailangan mo pa rin ako. Bitawan mo ako. Mas gugustuhin kong hindi umarte kaysa gamitin ang katawan ko. Para makakuha ng papel. Mabait ka pala. Sino ba ang tumawag sa akin kaninang umaga? Na handang gawin lahat para sa papel? Ngayon ka pa nagpakamalinis. Ang ibig kong sabihin,
Kahit anong hirap ng eksena, handa akong gampanan. Ikaw, putang ina mo, niloloko mo ako? Ingat ka, ipapablacklist kita sa industriya. Kung mga tulad mo ang nasa pelikula, mas gugustuhin kong umalis. Tumigil ka. Kung lalabas ka ngayon sa pinto na to, ipapablacklist kita sa buong industriya. Hello. Kailangan na operahan ngayon. Sige, pupunta na ako. Nurse, kumusta ang nanay ko? Nabigo ang operasyon. Pero mabuti na lang, stable pa ang vital signs ng pasyente. Pagkatapos ng ilang paggamot, pwedeng magkaroon ng pangalawang operasyon. Mabuti naman. Sa pangalawang operasyon, kukuha kami ng world-class na medical team mula sa ibang bansa. Pero mas mahal ang bayad. Hindi ka ba talaga susuko? Magkano pa ang kailangan? Conservative estimate, 2 milyon. Hindi rin namin masisiguro ang 100% tagumpay ng pangalawang operasyon. Pag-isipan mo muna ulit. Hindi na. Gagamutin ko ang nanay ko, ano man ang mangyari. Tungkol sa pera, mag-iisip ako ng paraan. Sige. Yan daw, nakikita kong ang iyong bilog ng mga kaibigan ay naglabas ng anunsyo ng bagong paglalaro. Parang bagay sa akin ang karakter ng bida. Tingnan mo, hindi, okay lang din ang pangalawang bida. Hindi ako mapili sa papel. CJ. Paalam, Direk Yang. Hello Direk Kai, may bagong serye ka bang sinisimulan? Wala akong schedule. Kahit anong papel, kahit cameo role lang. Gagawin ko basta may pera. Sige na nga, Direk Kai. Sa susunod na lang tayo magtutulungan. Magtutulungan. Huwag ka nang lumaban. Sinabi ko na, ipagbabawal kita sa buong industriya. Wala nang gagamit sa'yo para umarte. Maliban na lang kung maglilinis ka at tupunta ka rito. Isasaalang-alang ko pa na bigyan ka ng pagkakataon. Kung hindi, ang pagiging artista, ay huwag mo nang isipin. Talagang wala kang ititira sa akin. Yechen. Nandyan pa si Yechen. Mabuti siyang tao. Tutulungan niya ako. Ayos ka lang ba? Ano? Di na kaya panindigan ang imahe ng malinis na babae? Di ba't napakamataas mo? Di na kaya magpanggap? Gaano pa ba katagal ang lumipas at humaharap ka na naman sa akin? Bakit kailangan ganyan ang tingin mo sa akin? Ano pa nga ba? Yang laro mong pa hard to get. Walang epekto sa akin. Di lang ikaw ang babae sa mundo. Wala akong ginagawang pa hard to get. Bakit ka nandito? Di ba't natatakot kang mawala ako bilang sugar daddy mo? Di ba't ibinalik ko na sa'yo ang pera? Pera. So, pagkatapos mong ibalik ang pera, napansin mong di ako na-touch. Tapos, napagtanto mong palpak ang balak mo. Kaya nagmadali kang pumunta rito. Sa paningin mo ba, lahat ng babae ay pera lang ang habol? Ano pa nga ba? Sayang. Ang oras ko sa'yo. Ano ang kailangan mo? Ako. Gusto kong humiram ng pera. Pera pa rin ang habol? Hindi, hiniram lang talaga. May problema ako. Kung hindi,
Di ako lalapit sa'yo. Magkano? Dala. 2 milyon. Akala ko hihingi ka ng 1 bilyon. Pwede bang hiramin ko? Pwede kitang pautangin. Pero, may kapalit. Anong kapalit? Hubaran mo ang sarili mo. Gawin mo lang ang sasabihin ko, makukuha mo ang 2 milyon. Ano pa bang hinihintay mo? Maliban dito, kahit ano pa. Ito lang ang gusto ko, wala nang iba. Hubarin mo lahat. Para bang hindi tayo nagkakilala. Kulang ba ang 2 milyon? Sapat na ba ang 5 milyon? Ang maruruming perang galing sa katawan, hindi gagaling ang sakit ng nanay ko. Ang sakit ng nanay niya. Anong ibig sabihin nito? Ruyan, Nay, pasensya na. Wala akong silbi. Hindi ko matanggap ang maruruming pera mula sa katawan. ano ba talaga ang nangyayari? Hoy, nurse, ako ay kaibigan ng kamakailang pasyente. Gusto kong itanong ang kalagayan ng pasyenteng yon. Si MS Ruyan, isa siyang babaeng sawi sa buhay. Siya at ang kanyang ina ay matagal nang sinasaktan ng ama nila. Minsan, muntik na siyang mamatay sa bugbog ng kanyang ama. Kaya ang ina niya ay tumakas kasama siya. Ang ina niya ang nagtrabaho ng 3 trabaho para buhayin siya. Nang maglaon, nalaman na si MS Ruyan ay may talento sa pag-arte, kaya ipinasok siya ng kanyang ina sa paaralan ng sining. Pero alam mo naman ang mga paaralang pang sining. Ang gastos ay malaki, ngunit hindi kailanman sumuko ang kanyang ina sa pagpapaaral sa kanyang anak na babae. Pinilit niyang makapagtapos ito ng kolehiyo, ngunit pagkatapos, napagod ang kanyang ina at nagkasakit. Nakaratay sa kama ng 5 taon. Si MS Ruyan ay nagsumikap ng husto para kumita, para gamutin ang kanyang ina sa kabuuan. Umabot na ng halos 3 milyon ang gastos. Natatakot ako na baka isang araw mapagod din siya at bumagsak. Hindi ba siya nag-isip na sumuko? Minsan man, hindi. Sa loob ng 1 taon, gumawa siya ng halos 4 short films. Walang pahinga, 2 beses. Dinala siya sa ospital dahil sa low blood sugar at malubhang malnutrisyon, ngunit kahit ganito, hindi niya naisip na itigil ang paggamot sa kanyang ina. Yun pala, ang 1 milyon na iniwan niya para sa sarili ay para rin sa paggamot ng kanyang ina. Hindi ko alam kung saan niya kukunin ang susunod na 2 milyon. Kawawa naman siya. Humihiram siya sa akin para sa gasto sa gamot ng kanyang ina. Pero hinamak ko pa siya. Yechen. Talagang hindi ka tao. Nurse, bayaran mo ang 5 milyon mula sa card na ito para sa kanya. 5 milyon, hindi naman kailangan ng ganito karami. Ang natira, ituring na lang na pambawi at pangnutrisyon para kay tita. Sir, ang galing niyo po, ikaw. Hindi kaya boyfriend ni MS Ruyan? Hindi ako karapat-dapat. Swipe na. Sage. Ay, nga pala, huwag mo sasabihin sa kanya na ako ang nagbayad. Baka ma-pressure siya. Sage, gets. Salamat. Naku, bakit puro siliruyan na lang nasa isip ko? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na lalo akong malulong. Matagal kong pinaghirapan ang perang ito, paano ako magpapadala sa isang babae na makakaapekto sa bilis ko? Kailangan kong maghanap agad ng susunod na target. Ang mabuhay ng walang hanggan. Ang dapat kong pagtuunan ng pansin. Tulog. Anong sabi mo? May nag-advance na ng bayad para sa akin. 5 milyong pampagamot. At may isa pa akong magandang balita. Darating na ang top medical team mula sa ibang bansa. Maayos na ngayon ang operasyon ng nanay mo. Talaga? Ang galing. Pero, sino kaya ang nag-advance? Ng 5 milyong pampagamot na to. May nagpadala ng anonymous na pera. Hindi ko alam kung sino. Ay, nakita mo ba itsura niya? Matangkad at payat na lalaki ba? Mukhang kaedad ko. Misteryoso siya. Hindi ko rin masyadong nakita ang mukha niya. Si Yechen.
Hindi. Hindi ko siya nakuha. Siguradong suklam na suklam siya sa akin ngayon. Bakit siya mag-advance ng Anonymous para sa operasyon? Kung hindi si Yechen, sino pa kaya? Ikaw ang kumuha ng lalaki ko. Ngayon, kotse at bahay na ang meron ka. Samantalang ako, hindi lang nawala si Yechen. Nagalit pa ako kay Fu Lin Xiao. Gusto kitang patayin. Sino yan sa gabi? Yechen, tulong. Liruyan, anong nangyari? Yechen, ako si Shen Yue. Nasa akin ang babaeng mahal mo. Bigyan kita ng 0 minuto para pumunta sa warehouse 6 sa suburb. Ikaw lang. Huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi, papatayin ko tong putang ito. Nangahas ka. Gumagawa ka ng krimen. Pakawalan mo ako. Crimen. Wala na akong lahat. Nawalan na ako ng pera at lalaki. Ano ang pinagkaiba nito sa pagkamatay? Natakot pa ba ako sa krimen? Ano man ang maging itsura mo, wala akong pakialam. Paano naman walang kinalaman sa'yo kung hindi ka nagsulsol kay Yechen? Paano niya ako iiwan? 3 taon kaming nagmamahalan. Kasalanan mo yan. Dati, sunod-sunuran siya sa iyo, tapat ang pagmamahal niya. Ikaw ang hindi nagpahalaga, nakipag-away ka pa sa ibang lalaki. Ininsulto mo siya, winasak mo ang huling pagmamahal niya. Sa iyo, Tapos ka na, tumahimik ka. Kasalanan din niya kasi dati. Nagunwaring mahirap siya para makasama ko. Alam mo ba kung anong buhay ang dinanas ko sa kanya? Bakit? Pagkatapos naming maghiwalay, bigla kang lumitaw. At sulsulan mo siya, gastusan na malaki para bilhan ka. Ng singsing, bahay at kots. Bakit wala akong nakuha ng kami pa? Bakit ika ang nakakuha ng lahat? Hindi patas yun. pero, naibayad ko na sa kanya ang pera at nag-away na kami. Walang silbi ang pagdukot mo sa akin, hindi niya ako ililigtas. Wala akong pakialam. Kung hindi, papatayin muna kita, tapos siya. Para kayong dalawa sa impyerno, ay maging magsing-irog. Tumigil ka. Yechen, talagang sinagip mo ako. May utang ka pa sa akin na 6 milyon. Kung hindi kita ililigtas, kanino ko kukunin ang pera ko? Yung 5 milyon ko, talaga palang ikaw ang nagbayad. Alam kong ikaw talaga. Sino pa ba? Tama ang sabi nila, ang hirap ay nagdudulot ng kasamaan, ang yaman ay nagpapabuti. Nang ako'y yumaman, naging mabait na ako. Hindi ako nagkamali, Liruyan. Tumahimik kayong dalawa. Yechen. 3 taon tayong magkasama. Pinag-ipunan mo lang ng 300K ang dot. Sabi mo, 100K lang ang naipon mo sa 3 taon. Bakit naman sa kanya, 1 araw pa lang kayong magkasama? Gumagastos na siya ng milyon-milyon para sa kanya. Bakit? Paano kung ngayon lang ako nagkaroon ng pera, maniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Huwag kang mag-init ng ulo. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Pero huwag mo siyang saktan. Liruyan. Hindi ba't sinabi mo sa akin na nag-away kayo? Ang ganda ng pag-aalaga niya sa'yo. Hindi naman kayo mukhang nag-away. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong patayin kayong dalawa. Kung papatay mo siya, hindi ka rin mabubuhay. Bakit pa? May pera ako. Pwede kitang bigyan ng pera, pero pakawalan mo siya, okay? Sage. Dahil napaka-importante sa'yo ng babaeng ito, hindi na ako magpapakumbaba. Bibigyan kita ng 10 milyon, pakawalan mo siya ngayon. Ano? 10 milyon? Parang nagbibigay ka lang sa pulubi. Sa quotes pa lang ng babaeng ito, 10 milyon na ang nagastos. Ganoon ba ako kadaling lokohin? 100 milyon. Kulang. Magkano ba talaga? Sabihin mo, Yechen, gusto ko lahat ng kera mo. nababaliw ka na ba? Kung ibibigay ko lahat, paano ako mabubuhay? Sino ang may pakialam kung paano ka mabubuhay? Ngayon, ito ang tanong ko sa'yo. Ililigtas mo ba o hindi? Yechen, alam ko na ang kabutihan mo sa akin. Mabuti kang tao at higit pa. Isang lalaking karapat-dapat pagtiwalaan habang buhay. Sa buhay kong ito ang pagkikita natin. Sulit na. Pero hindi mo dapat ibigay lahat para sa akin. Sa mundong ito,
Marami pang babae ang karapat-dapat mong mahalin. Umalis ka na. Para bang hindi tayo nagkita. Para bang hindi mo nakilala ang babaeng pera lang ang habol. Ang ganda-ganda naman, nakakayak talaga. Halos lumuha na ako. Yechen. Bibigyan kita ng huling 3 segundo para mag-isip, ililigtas mo ba o hindi? 3. Si Liruyan ay talagang iba. Sa mga babaeng nakilala ko, mabait siya, masunurin. At may prinsipyo. Sa palagay ko, mahal ko na siya. At kahit na ngayon, kung isang estranghero ang nakidnap, pipiliin ko pa ring iligtas. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng lahat ng pera ko. I-transfer ko ngayon. Kapag nalaman kong may itinatago ka kahit piso, hindi kita tatantanan. Wala akong iwang kahit isang sentimo. 315 milyon, ililipat ko na ngayon. Yechen. Para sa akin, sulit ba talaga ito? Para sa'yo. Sulit. 300 at 500 milyon ang pumasok sa bangko. 300 milyon. Yechen. Mahal kita. Liuruyan approval rating 100. Wow, full na pala ang approval rating. Yung natitirang isa, ay kailangang tunay na mahalin ka ng target at kahit anong halaga, ay hindi makakabili ng tunay na pagmamahal. 40x cashback, immortality, pumili ka na. So ang 4 na pula cashback at immortality, ay hindi pwedeng magkasabay. Pumili ka na. May cashback system naman ako, di problema ang pera. Pero ang immortality ang pinakamahalaga sa tingin ko. Kahit sino, pipiliin ang immortality. System, napili ko na, pipiliin ko ang immortality. Congratulations, immortal ka na, kasabay ng langit, hindi mamamatay. Na pala, system. Yung ransom na 300 milyon na binigay ko sa kanya kanina. Magkakakashback ba ng 30 bilyon? Hindi pasok sa standard ng cashback system ang ransom. Tinanggihan ng system ang cashback. Walang cashback sa ransom. Sige, wala eh. Simulan na lang ulit. May bahay pa naman ako. Di problema ang puhunan para sa cashback. Yechen. Di ko inakalang ganito karami pera mo. May 300 milyon ka pala. Nabigay ko na pera, palayain mo na siya. Paano kung sabihin kung di ko talaga siya palalayain? Bakit di ka sumusunod sa usapan? Kasi galit ako sa inyo. Galit ako sa inyong nagtulungan na lokohin ako. Bakit? Bakit sa loob lang ng isang araw, mahal na mahal mo na siya? Dahil ang tunay na pagmamahal lang ang makakapalit. Tulad mo, hindi karapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Bahala ka sa tunay na pagmamahal mo. Ruyan. Yechen. Ang lungkot. Nakakilala lang ako ng unang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Kailangan ko na siyang iwan sa mundong ito. Ruyan. Dalhin kita sa ospital, magiging okay ka. Wala nang saysay ang kutsilyo. Tumama na sa puso ko. Anyway, Huwag mo na siyang pansinin. Di ko na kaya. Sa natitirang oras, samahan mo na lang ako. CJ. Pag alis ko, huwag mo akong isipin. Alagaan mo ang sarili mo. Kumain ka ng maayos. Matulog ka ng mahimbing. Sa pag-ibig, mag-ingat ka. Huwag ka nang maloko ng babaeng manloloko. Pwede ba? Kung may susunod na buhay, sa kabilang buhay, pakakasalan kita.
Ruyan. Ay, wala nang hininga ang pasyente bago pa dinala rito. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kung hindi mo ako nakilala, hindi sana ito nangyari sa'yo. At di sana naulila ang nanay mo. Sabi nila, isang tao lang ang mamahalin ng isang tao sa buong buhay. Di ko alam kung totoo yon. Ngayon, meron na akong katawang hindi namamatay. Kung totoo ang sinasabi nila, edi mag-isa ako sa matagal na panahon. Pero ngayon ko lang naramdaman ang pagmamahal sa'yo. Di man lang tayo naging magkasintahan. Kahit isang minuto. Ruyan, buhayin mo na lang ang sarili mo kahit anong kapalit. Gagawin ko lahat para mabuhay ka ulit. Anong sa host? Sincere ka bang gustong buhayin si Liu Ruyan? Naman, kung may paraan ka. Na pwedeng mabuhay ako ng walang hanggan, siguradong may paraan ka rin. Nabuhayin si Ruyan, di ba? Pero may kapalit ito. Payag ako, gagawin ko lahat. Basta mabuhay lang si Ruyan. Buhayin si Liu Ruyan, kailangang bawiin ang host. Ang pribilehiyo ng immortalidad at ang cashback system ay magpapasok sa indefinite na hibernation. Ang pera at bagay na nakuha ng host sa cashback ay babawiin din pumili ka. Bubuhayin mo ba si Liu Ruyan? Di ba ibig sabihin noon? Wala akong binayarang halaga. Lahat ng ito ay hindi naman talaga akin. Ang pagmamahal lang na ito. Ang tunay na akin. Pumili ka na. Pinipili ko. Sandali lang. Parang, hilo pa rin ang ulo ko. Parang, marami akong nakalimutan. Okay lang nakalimutan, basta hindi mo ako nakalimutan. Paano kita makakalimutan? Ikaw ang pinakamamahal kong lalaki. MS Ruyan, successful ang operasyon ng nanay mo. Makalipas ang 3 araw, makakapamuhay na siya ng normal. Talaga? Ang ganda naman. Yechen, salamat. Kung wala ka, ang nanay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga, malusog si tita. Higit sa lahat, iyon ang mahalaga. Di ba sabi ng system, babawiin ang pera mula sa cashback? Paano yung pambayad sa operasyon ni tita? Dahil hindi ako malamig na system. Naapektuhan din ako. Lahat na nagkaroon ng system na ito, nagiging ganit at baliw sa katapusan dahil sa kasakiman, nawawalan ng pagkatao, at nahuhulog sa walang hanggang kapahamakan. Ikaw lang ang nakapasa sa tamang paan. Host, ang in-advance na bayad sa paggamot ay regalo ko sa iyo. Payo ko, mabuhay kang maayos at alagaan ang nagmamahal sa iyo. At ang minamahal mo. Paalam, host. Salamat sa pagtulong sa akin makahanap ng tunay na pag-ibig. Paalam, system. May natitira pang 4 milyon sa in-advance mong bayad. Ibabalik namin sa account mo. Abangan mo. 4 milyong piso ang pumasok sa bank account. Balance, 4 milyong piso. Yechen, pagkatapos kong ma-discharge, pakasal na tayo. Pero, naibigay ko na lahat ng pera kay Shen Yue. Hindi na ako bilyonaryo ngayon. Anong problema? Huwag mong kalimutan. Ako ang reyna ng short films. Kung kinakailangan, ako na ang bubuhay sa'yo sa paggawa ng short films. Pero mahal, hindi ba't na blacklist ka rin? Nga. Na-blacklist na nga ako. Maligayang pagdating sa evening news ngayong gabi. Ang kilalang short film producer na si Wang Dalong ay sangkot sa maraming kaso ng panggagahasa at pang-abuso ng kapangyarihan sa maraming aktres na short films at pinagbantaan sila ng blacklisting. Maraming aktres ang napilitan at maraming biktima ang naghain ng reklamo. Lubos ang ebidensya. Nakontrol na ng pulisya si Wang Dalong.
Patuloy ang investigasyon. Ayon sa korte, maaaring makatanggap ng habang buhay na pagkabilanggo si Wang Dalong. Pasisimulan ng mga otoridad ang malawakang pag-aayos sa industriya ng pelikula upang mapanumbalik ang integridad nito sa lalong madaling panahon. Nahuli na ang producer na nangbanta sa akin. E di ibig sabihin, hindi na ako mabablacklist. Ano tawag dyan? Ang masama ay may ganti, umiikot ang mundo. Walang makakaligtas sa hustisya ng langit. Susunod na balita, isang oras ang nakalipas, naganap sa lungsod ang isang malubhang kaso ng pagdukot at pagtatangkang pagpatay. Kamakailan lamang ay naaresto ang suspect, na si Shen Yue. Hindi nagagumpay ang suspect sa pagkuha ng ransom. Patuloy ang paglilitis sa kaso. Ang bilis ng pag-aresto, parang kidlat. Ang bilis na huli si Shen Yue. Mukhang. Sa kulungan na siya mamumuhay hanggang pagtanda. Pero, nag-transfer ka ng mahigit 300 milyon sa kanya. Paano naging zero ang balance ng account niya? Hindi ko pwedeng sabihin na na-recycle ng system ang pera, di ba? Di ko rin alam yan. Ang asawa ng kilalang babaeng negosyante, na si Guan Qiu, na si Fu Linxiao, ay akusado ng malversasyon, pangangalo niya, at pagtatangkang pagpatay. Pinagsama-samang parusa, 20 taong pagkabilanggo. Tingnan mo, walang makakatakas. Nakakaginhawa. Pero mahal, may itatanong ako sa'yo. Ano yon? Pwede mo bang tanggapin na ang girlfriend mo? Ay, may kissing scene. Magagawa mo ba yon? Biro lang.